Nabulabog ang ilang residente ng Barangay Manggahan sa Luzon ng Pasig. Umalingasaw ang nakasusulasok na amoy. Napagalamang dahil pala yun sa tumagas na kemikal mula sa isang bodega ng isda at karnero. Nakatutok si Dante Perello. Human error ang sanhi ng pagtagas ng liquid ammonia sa Polar Bear Freezing and Storage Corporation noong linggo ng gabi. Ito ang lumabas sa investigasyon ng Pasig City Environmental and Natural Resources Office o SENRO sa insidenteng nagdulot ng traffic sa Manggahan, Pasig. Pagkahilo at hirap sa paghinga sa isang empleyado at pagkalapnos ng balat ng machine operator ng kumpanya. Nabulabog din ang mga residente malapit sa planta dahil sa nakasusulasok na amoy. Dun sa may bulb nila, parang nagkaroon ng problema sa pagbukas nito sa inlet and outlet. And then nataranta yung kanilang operator na iwanan na tuloy na nakabukas to. So kaya medyo umano yung leak, parang medyo lumakas yung leak. Ligtas na raw naman ang 33 taong gulang na machine operator na kinilalang si Celedonio Tamayo. Nagtamo siya ng 3rd-degree burn sa hita matapos direktang matapunan ng liquid ammonia. Tinamaan siya kaagad, so nagpanik Dahil yung dito sa portion ng hita niya, tinalsikan kasi medyo mababa ang portion yung bulb. So pag-open niya, tinamaan yung tinalsikan siya. So mainit masyado Pansamantala rin munang ipinatigil ang operasyon ng isa sa 5 kompresor ng kumpanya na tumagas. Habang pinag-aaralan pa ang isinumite nilang incident report, show cause order at emergency plan. Kailangan nila ulit makuha yung tiwala ng city na hindi na mangyayari ang ganitong pangyayari. And then pagka iyon na-assess na ng aming rescue, ng aming hazmat team, then we can give an order for the reoperation of the company. Ito raw ang unang insidente ng pagtagas sa kanilang storage ayon sa pamunuan ng Polar Bear. Siniguro din daw nilang may sapat na training at safety gears ang kanilang mga tauhan. Lahat ng mga operators namin, nagko-call kami o magkakanda kami ng safety seminar para at least hindi na mangyayari ulit yung nangyari ngayon. Tumagal din ng halos 4 na oras ang tagas bago na-contain. Ang ammonia ay maaaring magdulot ng paghapdi ng mata, pananakit ng ilong at lalamunan, pagsusuka, pagkahilo at irita sa balat sa mga taong makakalanghap nito. Sa malalang kaso, maaari itong magdulot ng kamatayan. Dante Perello, nakatutok, 24 oras. Samantala, mas malamig po ang panahon sa Baguio City. Kaya yung mga naistakasan ang alinsangan sa Metro Manila sa Baguio nagbabakasyon. Pero dahil inaasahang marami pa ang aakyat, magbaon din daw ng pasensya dahil sa matinding traffic sa tinaguriang summer capital ng bansa. At mula sa Baguio City, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette! Vicky, dahil mas mahaba ang bakasyon ngayon, inaasahan ng lokal na pamahalaan ng Baguio City na mas maraming turista pa ang daragsa dito kumpara noong mga nakalipas na taon. Kasama ni Ana Kalumpang ang buong pamilya na umakyat ng Baguio para magbakasyon. Pauwi na sila habang papunta pa lang ang ibang bakasyonista dito. Anong plano nyo sa Holy Week mismo? Bagay may stay na lang po sa bahay para nilay-nilay po. Ang pamilya naman ni Seralyn Balakit na mula pa sa Bacolod, halos 1 buwan raw mamamalagi sa Baguio para magbakasyon. Para marami kaming mapuntahan, ma-enjoy namin ang pagstay dito. Inaasahan ng lokal na pamahalaan na mas maraming turista pa ang aakyat sa Baguio. Holiday rin kasi sa susunod na Lunes bilang pagunita sa Araw ng Kagitingan. Tiniyak ng isang bus company na hindi raw magmamahal ang bentahan nila ng tiket. Mas pinaganda rin daw ang serbisyo nila. May communication kami dyan sa linya na halimbawa matraffic doon sa lugar na yon, mag-reroute kami. Hindi kami pwedeng magtaas, hindi kami pwedeng magbaba. Kung ano yung utos ng LTFRB, doon po kami sumusunod. Mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa mga pasyalan. Karaniwang modus na kasi noong nakalipas na taon ang bukas kotse at may nakikihalubilo rin naman durukot sa mga pasyalan. Meron po tayong dineploy po ng mga tourist cops and including na po dito yung mga personnel from Tourist Police Unit and at the same time yung mga additional personnel from Regional Public Safety Battalion. Any event na may kailangan ng police assistance or any emergencies na mangyayari dito sa within the park ay kaagad na ma-actionan ng ating kapulisan. Nagkalat din sa Baguio ang mga lingkod bayan traffic and information assistance. Kung plano umakyat ang Baguio ngayong Holy Week, mahina na magpa-reserve na ng matutuluyan. Fully booked na kasi ang mga hotel dito. Pero may mga transient house rin naman na maaaring rentahan. Makakamura po kasi sila at saka pwede po silang magluto dito sa bahay din po.
Magdala rin dapat ng pananggas sa lamig at unan dahil kahit nasa pangkalahatan, maganda ang lagay ng panahon, may mga panakanakang pag-ambon. Vicky, gumbalak yung umakyat dito sa Baguio ngayong Semana Santa. Aba, magbaon na ng maraming pasensya dahil kahit na malamig yung simoy ng hangin dito, talaga namang nakakapagpainit ng ulo yung matinding traffic sa paligid ng mga pasyalan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Samantala, bukas ang mga simbahan pero ang mga mall at malalaking mga supermarket sa Metro Manila ay magsasara sa Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo. Kaya naman ang ilan nating mga kapuso, mga kababayan, maagap ng namimili. Nakatutok si Ian Cruz. 2 araw na lang bago umpisa ng bakasyon ngayong Semana Santa para sa karamihan. Dahil sa mahabang bakasyon, maraming tindahan, mall at palengke rin ang magsasarado. Karamihan sa mga mall halimbawa, sarado na ng Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo. Ang SM Malls, sarado raw ng Huwebes hanggang Biyernes, maliban na lang sa SM Baguio City at ilang tenants ng SM Mall of Asia Veranda at By the Bay. Ang Trinoma hanggang alas 9 lang din daw ng Miyerkules ang operasyon. Sabado de Gloria na ang balik ng kanilang regular na operating hours. Ganon din ang Glorieta at Greenbelt. Dahil karamihan sa supermarkets magsasara sa Biyernes Santo, mayroon tayong mga kabayang ngayon pa lang namimili na raw para sa mga gagamitin nila sa Semana Santa. Tulad ni Jubel Cuento na may food business. Pangamba niya, mabitin ang kanilang negosyo. Baka po mangailangan kami bigla tas wala kaming magamit. So talagang naghahanda na po kami. Bili kagad. Bili agad. At dahil Semana Santa, ang linggo na karamihan ay nagtitika at umiiwas sa pagkain ng karne. Patok sa mga mamimili ang gulay at seafood na pinipiling kainin ng mga nangingiling. Kasi fasting and abstinence kung Lent, di ba? So, isda po. So seafoods ang binibili namin. Habang abala sa pamimili ang iba at pag-uwi naman sa probinsya ang karamihan, ang Quezon City Police District tiniyak ang kahandaan ng kanilang hanay sa pagtitiyak ng katahimikan sa mga nasasakupan nilang malls, terminals at mga iwang tahanan ng ating mga kababayan. Deployed na yung mga tao natin in preposition na at the same thing until now we're doing it even after the Semana Santa and even after the holidays, Bataan Day holiday, preposition pa rin mga tao until such time that we feel na pwede na mag-pull out. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Susunod, sanggol na inabandona, isinilid sa supot kaya inakalang basura. Dalawang taong gulang na bata naman sa China, nahulog sa balon. Litrato ng butanding na ginawang tila surfboard, umani ng negatibong reaksyon. At lalaking taon nang nagpapapako sa krus sa San Pedro Cutod sa Pampanga, puspusa na ang paghahanda para sa Biyernes Santo. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.